bantayog ng mga bayani ay tinayo ng 1986 para siguraduhin ang mga bagong henerasyon ng mga Pilipino na baka hindi na maaalala yung nangyari sa panahon ng diktadura ni Marcos, ay mapapasariwa sa kanilang isip yung nakakatakot, yung hirap ng buhay noong panahong yon. At mayroong mga individual na katangi-tanging tumayo at nakibaka para labanan yung diktadura. At yun yung gustong maalala ng bantayog para sa mga bagong henerasyon. The demonstrations now against corruption is like the demonstrations that happened before, during our time. These buildings and the whole grounds, they were constructed in 1987. And all through the years, wala itong renovation. May maririnig kapag minsan magsasabing, meron pa pala yan sa loob. O kaya, hindi nila alam na meron palang bantayog ng mga bayani. Nung narinig ko kay Mayor Joy na popondohan na nga ang bantayog ng mga bayani, hindi pa rin ako makapaniwala. Pero nung nandyan na talaga yung funding, parang ang laking responsibilidad dito para sa amin. Kasi hindi siya private space or hindi siya residential project para ito sa mga Pilipino. By remembering, we protect the freedoms we now enjoy. Remembering has been Bantayog's act of asserting and affirming our freedom. Kailangan din nating baguhin ang narrative ng Bantayog, mas maging bukas pa para sa lahat. Kailangan natin silang i-educate ng tama. I think this is one of the cultural sites designed by our renowned national artist, I.P. Santos. And so it is in effect part of our heritage that has to be preserved. Not only preserved in terms of the design, but preserved as a place to be, it's hallowed ground. So for us to be someone trying to continue what he did before, it's an honor for us. At the same time, medyo may challenge na, can we live up to Sir IP's standards? When you're looking at heritage, every change na mangyayari, may impact doon sa value ng heritage. No? And we're very, very lucky na itong bantayog ng mga bayani has stayed intact. The major components is still here. Buhay na Bantayog Project envisions a revitalized space for Bantayog ng mga bayani. Mahalaga na una, maipakilala muna natin ulit kung ano ang bantayog ng mga bayani. Pangalawa, maipakita natin sa publiko na hindi lang yung monumento ang bantayog ng mga bayani. Binaba natin yung mga pader. Ito ay isang simboliko at literal na pagbababa ng pader upang kumonekta ulit ang bantayog ng mga bayani sa buong community ng Quezon City. Natutuwa ako that we are reactivating the space right now in the spirit of the original designers. No? It's a healing ground. It has been consecrated by the memories of those who were left behind. Through art, we can reduce a very big, complex, and even painful fact about our history into a sculpture that will somehow give an opportunity for its viewer to ask the right questions about it. Natutuwa nga ako na, we have this opportunity that we have support from a local government that is open to discuss about these painful histories. There is a maturity to talk about our painful histories. And that's the way to move forward. That's the way that we can effectively transmit to a younger generation what they need to be, what they need to know, no? About our country. And hopefully, ituloy nila yung laban for accountability, for yung para hindi makalimutan yung mga storya na ito. Sila na yung susunod na henerasyon na pwede nating ipasa yung storya na ito. Para sa akin, yung pagsasaayos ng bantayog ng mga bayani ay natataon lamang din sa kasabay ng pagbabago ng panahon. I also wish that the young people will keep on coming.
Sa totoo lang, marami sa mga trustees, sinasabi nila na parang dream come true. Kailangan din nating baguhin ang narrative ng Bantayog, mas maging bukas pa para sa lahat. Kailangan natin silang i-educate ng tama. Ang Bantayog ng mga Bayani ay isang espasyo kung saan binabalikan natin ang ating kasaysayan. Ang Bantayog ng mga Bayani ay inspirasyon para sa mga younger generation. Ang Bantayog ng mga Bayani ay isang espasyo na bukas sa lahat. Ang Bantayog ng mga Bayani ay para sa tao. Para sa akin, ang Bantayog ng mga Bayani ay dambana ng pag-alaala at dambana ng pag-asa. Para sa akin, ang Bantayog ng mga Bayani ay isang lugar ng pag-alaala, no? Pero ito rin itong lugar kung saan pwedeng simulan ang pagkilos. Ang Bantayog ng mga Bayani sa akin is the soul of our future generation. They will come and know who you are. Maiyak na ako. You will know how young people then fought very hard just to maintain or give you the democracy na kinuha ni Marcos. It was not easy, but we believed that you deserve more than living in a martial law situation. You have to fight for your freedom. And with this corruption going on, you have to stand up, and I'm so very glad that you are doing so. Thank you.